Okay, good morning po sa ating lahat mga kapaps. So andito na naman si Kuya Manny. So sa araw na to, meron po tayong pag-uusapan tungkol sa iba't ibang klase ng booking. So marami sa inyo ang nakakapansin sa iba't ibang klase ng booking dahil po nakikita natin minsan wala po siyang base fare, may base fare man siya pero iba na po yung kanyang nakalagay. Makikita po natin sa iba't ibang klase ng booking ni Meta na ngayon, so hindi na po natin maintindihan kung ano po talaga ang gusto nilalamove sa ating ginagawa. So marami po sa ating mga baguhan ang nahihilo na kung mayroon bang surcharge, kailan ba lumalabas ang surcharge na sinasabi nila o paano ba gumawa ng double booking. So napakarami pong katanungan na dapat isa-isahin po natin yan, tulad po dun sa mga sinasabi natin na surcharge. Ang surcharge po, ito po ay lumalabas kapag po kukulang po ang mga driver dun sa area, kulang po ang driver, maaari pong magkaroon ng surcharge sa lugar na yon. Pero kung halimbawa naman sobra-sobra po ang driver doon sa lugar na yon, malabo pong magkaroon ng surcharge dahil po kabaliktaran po ang nangyari. Yan po yung katotohanan dyan sa surcharge na yan. Pero makwento ko lang nung una, kahit ko konti yung driver, may surcharge talaga siyang dumarating. So hindi ko lang po malaman kung bakit ngayon napakailap na po ng surcharge na minsan hindi na natin makita yung surcharge maghapon. Yan po ang aking naobserbahan sa tuwing nagbabiyahe pa ako. Kaya po ako ay hindi masyadong active ngayon sa pagiging isang lalamove driver dahil po nagsasayang lamang po tayo ng oras kung halimbawa kukuha po tayo ng mga booking na maliliit at hindi man naman po talaga sapat para tayo kumita, kulang pa po sa panggaas. Yan po yung katotohanan. And then pangalawa, bakit po inaalis sila ang mga base fare sa ating mga bookings? Marami rin po sa inyo nakakapansin na wala pong base fare kadalasan yung mga booking natin. So sana po wag naman pong ganon dahil luging-lugi naman po talaga ang mga driver kapag walang base fare, lalo na kung halimbawa malalapit lang tapos wala siyang base fare. Hindi po talaga papatusin ng mga driver yan. Maaari kukuha po niyan yung mga baguhan na hindi po talaga alam yung kalakaran dito sa So makwento ko lang din, ng isang araw meron akong nakausap na 1,000 kilogram siya pero pagdating ng hapon daw kulang pa ng 500 yung kinita niya. So pagod na pagod siya tapos wala pang 500. So ayan po yung kwento niyan. Ayan po ay isang sentimiento lamang dun sa isa nating kapwa driver na lalamove. So maghapon po siya, may 12 oras po siya pero wala pa mong 500 yung kanyang kinita dahil po kumuha ng mga booking na wala pa pong base fare. At sa totoo lang, kung ako rin man, hindi rin po talaga ako kukuha kasi malamang malulugi ko lang po doon sa maghapon at pagod lang po ang makukuha natin. And then yan po yung isa sa mga masakit na katotohanan ngayon. So and then doon po sa mga long rides naman na sinasabi natin, okay lang kung halimbawa accept mo yung long rides na yon dahil kung gusto mo halimbawa may pupunta ka doon sa malayong lugar at isasabay mo lamang siya, maaari po yun. Pero kung halimbawa naman po na yun po talaga ay lang sadya mo para kunin yung booking na yun para kakumita, magdalawang isip po kayo dahil po hindi po talaga kadalasan tayo kikita sa gano'n kasi minsan nakita ko papuntang Bicol is 5,000 yung fare, samantala yung araw nun 2 araw yung papuntang Bicol bago ka makabalik dito is 36 hours bago ka makabalik dito, tapos yung gasolina mo doon halos 5,000 na. So anong ginagawa mo sa sarili mo? Parang pinahihirapan mo lang yung sarili mo at saka yung sasakyan mo. Baka masyado namang matagtag yan yung sasakyan mo. Kawawa naman po tayo mga driver at saka yung may-ari ng sasakyan natin kung halimbawa ganun po yung gagawin natin. Maaari po kung halimbawa may kasabay kayo, para consider na rin po yung isinasabay niya ay parang pabalik. So maaari po tayong kumita dyan pero wag po nating asahan nakikita tayo ng malaki dyan dahil hindi po talaga sa ngayon tayo kumikita ng mga delivery drivers sa panahon na to, sa buwan ng November na ngayon. Dapat nga po mayroon na po tayong kita dito tuwing November kasi ayan po talaga ang inaasang po tawag November kasi dati marami ng surcharge pero dahil nga po dyan sa ginawa ni lalamove na nagkaroon po siya ng double booking na minsan naman hindi naman tayo nakakapag double book dahil puno na yung sasakyan natin, saan natin ilalagay yung kanyang pangalawang booking o kaya yung saver natin. So mag-isip din po tayo, strategy din po tayo, dapat po tayong maging matalino rin po sa ating mga ginagalaw na o sa pagkuha ng ating mga booking. Dapat po natin tandaan na trabaho po ito, hindi po ito ay kawang gawa. Dapat po nating isipin na tayo ay mayroong mga binubuhay na pamilya at higit sa lahat hindi po tayo mga charity na minsan ay wala pong kinikita o kaya pa
Hindi po ganoon ang ating hanap buhay. Kapag sinabi po natin hanap buhay, dapat po kumikita tayo at higit sa lahat masaya tayo sa ating ginagawa. Dahil pag hindi na po tayo masaya sa ating ginagawa o sa ating hanap buhay na ginagawa, hindi na po tama iyon, hindi na po makatao yun yung ginagawa natin sa ating sarili. Pinahirapan po natin ang ating sarili dahil po hindi na to tayo nagiging produktibo sa panahon na yun. Maraming salamat po. Kung halimbawa po nagustuhan niyo po yung video na to, follow and share kay Kuya Mario lamang po. Yan lamang po yung ayaan niyo po sa sunod nating pag-vlog. Isa-shoutout ko po yung mga bago nating yung bago nating mga kasamahan dito, mga bago nating subscriber. Napaka natutuwa po ako dahil marami na po tayo na mga nandito sa channel na to. Follow na rin po ako sa ibang mga account ko po sa Facebook po, Manuel Bello Jr. po sa aking sa Facebook. Kung halimbawa po may katanungan po kayo sa mga tungkol sa mga sa Facebook po, maaari rin po kayo mabahagi na ng mga kaalaman tungkol sa paggawa ng video sa YouTube o kaya dito sa Facebook. Dahil po tayo mayroon din po tayong account at munting bahay sa Facebook. Sana po ay matulungan ko po kayo sa konting aking kaalaman. Maaari ko pong ibahagi ito sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po patnubayan po tayo ng ating Panginoon. Have a good day po sa ating lahat at ingat po doon sa mga nagbabiyahe pa po sa kalsada. Mga paps, ingat po at konting wise po sa ating mga ginagawa. Maraming salamat po and thank you.